to diha ba nga sometimes God is silent sa ato nga kinabuhi pero He is still working sa atong kinabuhi because ang pulong sa Ginoo always good. Isa ka verse nga always good nato nga masulti or ma-quote nato, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. In fact, kung tanaw nato ang story, Jesus Christ kept silent kay nganuman gusto niya i-reveal ang iyang kaugalingon more and more ani nga kananay tuman. Gusto niya ipakita kung si kinsa gid siya. That's why kung tanawon po nato sa verse 25, verse 24, nagtubag ang Ginoo sa iya nga He answered, I was sent only to the lost sheep of house of Israel. Mura bitog kung tanawon nato ang statement, murag gitagaan siya og rejection sa Ginoo sa iyang pagtawag. Nga mura siya giignan ba nga you are not part of the family of Israel. Yet unsay gibuhat sa babae. And verse 25, ayun din siya, but she came and knelt before him saying, Lord, help me. Mas ang nahitabo, ang seems rejection sa iya sa Ginoo, it caused him to more deeply nga magsalig sa Ginoo. Kay nasabtan niya kinsa gyud ang Ginoo. And she understand nga only Jesus Christ can help her sa iha nga problema. Sometimes ang silence sa Ginoo sa ato nga kinabuhi mo'y mag-cause sa ato to be more deepen sa atong faith sa Ginoo. Mag-cause sa ato nga mas the more nato nga mailhan ang Ginoo kinsa gid siya. Just like sa gisulti ni Moses sa verse Psalms chapter 13, Lord seems and siya nga Lord ginapangita ta ka pero seems dili ta ka makita. I call you yet murag walay tubag sa ako mga pagampo. That's why ang Psalms chapter 13 always daghan kayo gisulti dia, Lord, how long, how long, how long? Yet pag sa last verse ingon siya nga, Lord, I will praise you because you dealt bountifully with me. Makita nato diha when silence comes in, when God seems silence in our life, makita nato nga mas gadipen ang atong faith. Mas gakailhan nato ang Ginoo kay it's a point nga we contemplate kung kinsa gyud ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. And this silence sometimes in our life cause us to more to worship God sa ato nga kinabuhi. Makita nato dinhi sa atong point nga God really want to show or to reveal Himself to us. Kay kung masabtan nato deep kinsa gyud ang Ginoo, mas mag-deepen ang ato ang relationship diha sa Ginoo. And makita po nato dinhi nga Jesus Christ show mercy to a woman. Pinaagi sa pag-reveal sa iya nga kaugalingon. And second nga to makita diha ang verse 25, mas ang description sa verse 25 ningon pa gid diha, but she came and knelt before him saying, Lord, help me. Mas the more nga nagsimba siya sa Ginoo. And sometimes the mercy of God cause us nga mas maging pure ang ato ang faith diha sa Ginoo. That's why Job said in Job 23:10, Lord, wherever you take me, I will go because I will come forth. I will come out as gold. It purifies our faith diha sa Ginoo.
nga ang faith nato is very essential sa ato ang Christian life. Ingon pa sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith, this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. In fact, nakitaan sa babae ang iyang sitwasyon. Mas nasabtan sa kananaytuman kung si kinsa siya atubangan sa Ginoo. That's why nagcause sa iya to more nga mag-kneel and mag-worship sa Ginoo face to face sa iya nga kinabuhi. Nakita niya kung unsa ang grace nga gipakita sa iya sa Ginoo. Even though sa verse 26, kung tanaw na to, ana siya, he answered, it is not right to take children's bread and throw it to the dog. Gignan siya ni Jesus Christ nga, no, wala man siguro yung maayo nga amahan nga kaon niya ang bread nga ginakaon sa iyang anak o ilabay sa iro. Yet, unsay nakita sa babae ani nga statement, ingon din siya sa verse 27, she said, yes, Lord, yet even the dog eat crumbs that fall from their master's table. Though she is a Canaanite woman, kung tanawon bitaw nato gyud ang iyang statement, Lord, bisag i-consider mo na lang ko nga iro sa imo nga family. I mean, dili gid ingana ang pasabot, pero kung sa literal nga pagkasulti ba nga, Lord, bisan pag i-consider mo na lang ko nga iro sa imo nga family. You know what? Makita nato diha ang faith sa Canaanite woman. Nga Lord, she understand nga, Lord, sa ako nga kinabuhi wala gid ko'y mahimo. I'm just a human being, a sinful one. She accept nga I'm a sinful and wala gid ko'y ara nga mahimo sa ako nga kinabuhi. That's why, Lord, I really need you sa ako nga kinabuhi. I really need you to help me sa ako nga problema. Kay this Canaanite woman understood nga walay lain nga makatabang sa iya kundili si Jesus Christ. That's why makita nato sa atong lesson, God called anyone to trust Christ, to trust God sa iya nga kinabuhi. And makita nato din hiba nga if we really put our faith in God, in Christ, we will not be disappointed. God will really works sa ato nga kinabuhi if we genuinely trust Christ sa ato nga kinabuhi. That's why usually gyud gakadunggan nato as Christian, we are not living by sight, but we need to live by faith daily sa ato nga kinabuhi. And one of the writer nga Christian writer nga nabasa nako ang iya nga book, Discipline of Grace. Ingon pagid siya dito nga as a Christian we not only to live by faith but also we need to live by grace. Kinasabtan sa Canaanite woman nga the opportunity nga naa siya, it's only by the grace of God. Nga ma-meet niya si Jesus Christ and to ask for help sa iya nga problema. It's only by the grace of God. That's why ingon sa Romans 5:12, through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Nga in the grace of God, we have affirmed nga natay assurance diha sa Ginoo. Natay security diha sa Ginoo. Makita nato diha that salvation is by grace alone. Ug wala nagilain.
pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. And nakita niya nga God shows mercy and nag-cause sa woman to worship Him deeply sa iya nga kinabuhi. And kung tanawon pa gid nato, thirdly nga atong makita diha, and after ana nga story, verse 28, unsa dayeg gitubag ni Jesus kay sa iya? Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. And makita nato diha nga sa pagduol sa babae kay Jesus Christ, wala lang gi-reveal sa Ginoo ang iyang kaugalingon sa woman. And also nag-cause sa iya tungod kay nailhan niya si Jesus Christ kinsa gid siya. It caused her to worship Jesus Christ in truth. And lastly, gipa-experience sa Ginoo kinsa gid siya. Just like ingon ni David sa Psalms 34:8, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in God." And ingon ang Psalms 118 verse 8, "Blessed is the man who trusted in Christ." Psalms 118 nagsulti, "It's better to put your confidence in God rather than man. Kaya you will not be disappointed." And sa moment nga you will put your faith in Christ, you will experience God. Actually, one of the greatest purpose sa ato nga Christian life is to enjoy God sa ato nga kinabuhi. That's why ingon bitaw si Apostle John sa chapter 1, I think verse 4, 3 and 4, so that we will have fellowship with God. And unsay ingon sa verse 4, that our joy will be complete. And as a Christian, isa gyud nga privilege nga ginahatag sa ato sa Ginoo is ma-enjoy nato ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. That's why as a Christian, we need to experience God daily sa ato nga kinabuhi. Just like sa nahitabuan ning woman, she really experienced kinsa gyud si Jesus Christ sa iya nga kinabuhi. Nakita niya nga Jesus Christ is really God. And Jesus Christ is wala gyud ang iyang pagduol kay Jesus Christ is wala gyud nahimo nga kawang, kundi nahimo gyud nga malampuson sa iya nga kinabuhi. And makita nato dinhi that God show mercy aning kananay tuman, how much sa ato nga iya ng mga anak. That's why as a Christian we need to trust God sa ato nga kinabuhi. Magduol ta sa iyaha more and more. And makita po nato, in conclusion, makita nato dinhi sa passage nga kining nahitabo because nakita nato dinhi ba nga because God revealed Himself ani nga kananay tuman, nagproduce sa iya og deep intimate worship sa Ginoo, and nag-cause sa iya to experience really who is Christ sa iya nga kinabuhi. And makita nato because of this, it mold ang iyahang prayer. Ngano gyud nga persistent kay siya nga magduol kay Jesus Christ in spite of some murag semi-rejection sa iya nga kinabuhi. But wala, nagpadayon gyapon siya duol sa Ginoo. Lord, help me, have mercy on me. Lord, I know nga wala nagilain nga makatabang sa ako kung dili ikaw lang. And I hope karon nga gabi nga even ang ato ang prayer life
isama ani nga babae. Nga mas deepen ang ato ang prayer life diya sa Ginoo. Mas tawagon nato ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Though moabot man ang panahon sa ato nga kinabuhi that God seems silent in our life, mas the more nato siya alagaron og simbahon sa ato nga kinabuhi. Kay we know God is faithful sa ato nga kinabuhi. Just like ingon ni David, Lord, I will praise you because you dealt bountifully in my life. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we praise you and we thank you karon nga gabi sa imong nga pulong nga among mabasa og mapalandungan sa among nga kinabuhi. Lord, ikaw gyud magagamit sa imong nga pulong karon nga gabi nga maghatag ka namong spiritual truth nga ikaw among simbahon ug masaligan sa among nga kinabuhi. Lord, nga ikaw gyud ang mahimo nga sentro sa among nga kinabuhi. And Lord, maabot man ang panahon nga seems you are silent, yet we cling Ginoo sa kamatuoran sa imong nga pulong that you are our God and you will never leave us nor forsake us. O kini nga tanan ang kitugyan sa nga Jesus Christ. Amen. Thank you, Father, sa imuha gayud nga mga lesson this evening. And thank you, Father, na maayo gid ka nga Ginoo. Even Lord, na daghan nga mga panahon Ginoo nga silence ikaw sa mga kakahitabo sa among personal nga kinabuhi apan kini dili nagpasabot Ginoo nga absent ikaw sa tanan nga among ka-experiensyahan. Basta Lord, tabangi kami nga diha lang gid magsalig kanimo. Despite Ginoo sa kakahitabo bisan sa amo ang kalibutan karon, dili kini Ginoo tago diha kanimo kay ikaw ang in control sa tanan. Nagaampo kami Ginoo nga padayon ka nga maggiya kanamo o hinaot Ginoo nga tabangan nimo kami nga magsalig lang gid diha sa imuha. Dili sa mga circumstantial Lord, kundi diha lang gid kanimo. Ikaw ang among ginapasidongan Father bisan kining among pag-collect sa offering, hinaot nga kini makapadayon og lambo Ginoo sa imong mga bulaton diri sa among iglesia. Gay kami kining tanan among ginaampo in Jesus name. Amen.